Hirap pumunta sa ospital para magpa-check up? Papaano kung ang ospital ang mismong pupunta sa inyo? Introducing Moby Clinic. Ang Moby Clinic, kasama siya sa isang programa. Ang pangalan ng program namin, Scrap Cancer. Yung Scrap Cancer, ibig sabihin, Screen and Prevent Cancer. So yung Scrap Cancer program ay isang screening program, meaning gusto namin mahuli yung breast cancer habang maaga pa. Ang Moby Clinic na ito, nag-iikot-ikot sa mga barangay para sa libreng konsultasyon laban sa breast cancer. Paano nga ba ito maagapan? Ayon sa mga eksperto, para maiwasan ang breast cancer, kailangan daw ng TLC. Pero hindi yan tender love and care ha, kundi touch, look, and check. Sinamantala ni Vivian ang libreng mammogram sa Moby Clinic. Kasi meron akong kapatid na breast cancer. Pinakapa niya sa amin, may matigas sa loob. Kaya sabi namin na magpa-check siya. Ayun, doon na nagsimula. Nung breast cancer na pala yun. Kaya sa edad na 60, minabuti na ni Vivian na magpasuri. Para ma-check yung kung meron akong problema sa breast. Yung parang merong makirot, minsan mahapdi. Hindi mo explain yung tapos merong makirot, bigla na lang kikirot. Maganda na yung unahan mo na kaysa yung dumating pa yung punto na antayin pa ba natin na magkaroon ka pa, tsaka mo lang intindihin yung katawan mo. So ito po, isa-send namin to sa breast center sa main hospital. And then yung mga consultant po namin ang magbabasa po nito. Ang Moby Clinic namin is isang bus na may laman na mammogram. Yung mammogram, x-ray yon na kaya niyang makita pag in-x-ray mo yung breast ng woman or ng babae, makakakita siya ng mga lesions or mga findings na sasabihin ng finding na ito, uy, kailangan pag-aralan mo to kasi baka cancer na to. So yun ang purpose at yun ang function ng aming Moby Clinic. Mas mabilis ang proseso dahil targeted ang mga pasyente. In the mobile bus, siya yung pupunta sa pasyente instead of yung pupuntahan pa siya ng pasyente dito sa aming clinic. Halimbawa po, ito po yung breast. Iko-compress po natin siya. 4 positions po siya. Left and right, nakaharap siya. And then, dalawa po. Ulit na left and right na nakatagilid. So, bali parang 4 positions. Tapos yung compression po, halimbawa, ito yung breast. Depende po kasi siya sa size ng breast niya. Or kung gaano ka-dense yung breast. Dito po nakikita yung compression rate. Ginagamit po namin more than 10 yung compression rate. 8, 9. Or depende po kasi talaga sa size ng breast. Yung pong procedure po, 3 to 5 minutes lang naman po siya. Usually, para ma-capture. Ayan na po yung image. Sa Moby Clinic, mayroon ding mga doktor na susuri sa pasyente. So, ano pong reason natin ba't po magpapacheck ngayon? Kasi meron akong maliit na bukol dito. May nakapa po kayong maliit na bukol. Ibabaw lang naman po. Yung pigsa po. Pigsa po? Pigsa po na hindi na nailabas lahat ng So, sige ma'am, start na natin. Saan yung sinasabi nyo na daan? Parang makapal ba? O? Ito po, ito. Okay. Parang nag-ano lang siya. Pero masakit siya, hindi? Sa ngayon ay nasa 15 residente sa San Juan ang nakasubok ng libreng mammogram sa Moby Clinic. Ipinagbibigay alam ito ng health workers kada barangay. Sino nga ba naman ang hindi matatakot kapag narinig ang breast cancer? Bukod sa buhay ang nakataya kapag cancer ang usapan, mahal at mahirap din ang gamutan. Nandun ang lahat-lahat. So, yun ang kinakatakot ko. At saka, pag sinabing breast, andyan na ang lungs ko, andyan ang heart ko, kumbaga nandyan ang lahat sa loob ko. So, natatakot ako doon. Siyempre, may mga mahal ka sa buhay. You don't want them to be left alone. Ayaw mo rin maging pabigat sa kanila kasi if it is cancer, magastos. Kaya para sa kagaya ni Shirley, importante pa rin ang early detection.
This time, hindi ko sinabing hindi ko kaya, pero sabi ko, kakayanin ko. Whatever, because tanda na ako. Even na matanda ka na, gusto mo pa rin humaba buhay mo. Kaya nang malamang may libreng screening sa kanilang barangay noong nakarang araw, si Shirley hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Nasabi lang yan, nasabi sa amin na merong libreng screening sa barangay namin. So I was not really thinking that I have that kasi wala akong symptoms. Ako ang taong palaka pa. Nasa lahi raw kasi nila ang cancer. I have a sister who's also yung nga, naging breast cancer patient siya at natanggal din yung kanya. Nagpa-mammogram si Shirley sa Moby Clinic para makasigurado. Ayun na nga, after getting the result, that's the time na doon ang kabog mo, nandun ang takot mo, lahat-lahat. Sinabi nga calcification Kumbaga, kalat-kalat na hindi nakikita ng mata, na nasa, ano na siya, parang ang rank niya is number 4, parang ganon. Nang makita ang resulta, agad siyang pinadiretso sa ospital para sa susunod pang test. Nakitaan daw kasi siya ng bukol sa dibdib. The ultrasound was mentioned probably benign. The word probably is a question to me, probably. So my doctor told me, okay, we will go on based on your mammogram. Si Miss Shirley yung isa sa una naming nahulian ng bukol sa suso sa pamamagitan ng mammogram namin sa mobile bus na nangangailangan or in-advise namin, Ma'am Shirley, meron po tayong nakitang bukol. Sa loob ng bukol, actually hindi bukol yung nakita, ay mga calcium deposits. Na yung arrangement ng calcium deposits na yon sa breast, napag-aralan na yan, nakita na pagka ganun ang arrangement ng calcifications, in some women, that means may cancer sila. She's the first one na na-biopsy namin through our program. So for free. Mabuti na lang daw at nadetect kaagad ang posibilidad ng cancer cell sa dibdib ni Shirley. Kasi akong taong makulit. Sabi ko, Dok, ano na natin? Tumatagal kasi. Parang pakiramdam ko baka, in my mind, kung ano na nararamdaman ko, I don't feel before nothing. Pero nung nasabing may cancer ako, started, bakit masakit yung ilalim ng kilikili ko? Bakit parang may kirot? Di ba may kirot ka sa dibdib? Matapos ang mammogram sa Moby Clinic, sumailalim sa biopsy si Shirley. Laking pasasalamat ni Shirley na sa tulong ng Moby Clinic, agad nakita ang bukol sa kanyang dibdib at naagapan bago pa lumala. Imagine, pag sa ospital ka, you have to wait for a queue. Doon sa amin, talagang mabilis ang processing din nila. At saka, unang-una, registration. After the registration, vitals. After the vitals, okay, go inside and they do the checking. After getting out, okay na po kayo. Wait ka na lang ng result mo. Na napakabilis. Na wala kang iisipin na, mag-aantay muna ka rito kasi magbabayad pa ako dito. Samantala, matapos ang ilang araw, Pa-check sila ng daddy nila kung in case na kung may nararamdaman sila o wala mo, kung may nakakapa sila. Mainganyo sila na magpa-check sila. Kasi yung sa akin, mas maganda kasi sila dahil una-una, hindi ko rin naman alam kung darating ang time na may bayad din yan. Kasi ito, dahil wala siyang bayad, libre lang. early detection is key, ika nga. Hanggat maaga, magpakonsulta. Napakamura mag-prevent, napakamahal maggamot kung nandyan na yung sakit. So, sa mga bansa na tulad natin, hindi natin kaya magbayad ng mamahaling gamot, lalo na sa anti-cancer. Ang ginagawa natin is, pigilan na lang natin. Pag napigilan, or else kung mahuli mo ng maaga, pwede ka pang ma-cure. At yung cure is hindi mahal. As opposed to, kung hindi mo nahuli ng maaga, hindi ka na pwede ma-cure kung kumalat na. Ang paulit-ulit na paalala ng mga eksperto, ang breast cancer hindi dapat katakutan dahil pwede itong maagapan. Kaya tandaan, huwag matakot magpakonsulta, lalo't abot kamay na ngayon ang mga espesyalista.